Magandang araw, Ginang Xiaojiang. Ngayon, ang lupo ng mga direktor ay bumuboto upang italaga si Ming Si bilang kapalit ng CEO ng ating Minghua Group. Kung wala ng tutol, magboboto tayo sa pamamagitan ng pagtaas ng kamay. Dahil ganito kataas ang tingin niyo sa akin, ako ay huwag kang mangarap. Ang kumpanya ni Jiang Mengshi ay nalugi ng 50,000 o isang taon bago ang nakaraan. Si Wanwan ay nalugi ng 80 million noong nakarang taon. At siya pang gusto niyong gawing CEO ng Minghua Group. Hindi ba kayo natatakot na mas mabilis na bumagsak ang group? Jiang Lei, sino na papahintulos sa'yo na pumasok? Isa ka alat ng yaya. Hindi ka karapat dapat lumawag sa pagpupulo ng lupon. Mga direktor, nandito tayo para kumita. Hindi para gawin charity ang Minghua Shopping Mall. Sa ilalim ng aking pamumuno, tumaas ng 100% ang kita noong nakarang taon. Sino pa bang dapat suportahan? Kailangan ko bang sabihin? Jiang Lei, tandaan mo katayuan mo. Lumabas ka dito. Lahat ng narito, itaas ang kamay kung sumusuporta kayo manatili akong CEO ng Minghua Group. Rebelding babae! Bakit ka nandun sa pagpupulo ng lupon na yon, Jiang Tian? Hindi ba dapat nasa blinded ka ngayon kay Mr. Wang sa oras na ito? Mr. Jiang, ang sinasabi mo tungkol sa blind date, baka naman si Jiang Mengshi naglagay ng gamot sa akin at ipinadala ko sa kwarto ni Wang Shu. Ate, masyado kang mamang para makilala niyo ng mabutang isa't isa. Yan ang pamilyang Wang. Si Wang Shu, siya'y 40 taong gulang ngayong taon at 3 beses na nag-aasawa. Gusto mo ba? Pa, tingnan mo siya. Hindi ka pa ba sapat na magkagulo? Pa, walang tagapagmana ang pamilyang Jiang. Kung sino man sa inyong dalawa ang maging ina ng batang may apelyido Jiang, siya ang magmamana ng pamilyang Jiang. Lolo, hindi ko't pinapahirapan mong kapatid ko. Ako may fiancé na. Pero si Jiang ay pinanganak ng mababang tingin sa sarili. At nakapanganak ng 2 patay na sanggol. Sinong laging payag na pakasalan siya? Jiang Lei, anong masasabi mo? Lolo, maaari kong pakasal ngayon din. May ilang kontrata sa pag-renew ng upa ng mga negosyante na kailangan yung perma ngayon. Gusto kong magpakasal ngayon. Ano? Magpapakasal? Kaya mo bang gawin yan? Maayos pang anak ko kanina. Paano siya biglang namatay ngayon? Ayaw niya po kung makita ang bata. Kahit bangkay na siya, ayos lang. Ate, hindi nga natin alam kung sinong ama. Kung patay na, patay na. Matagal na sinulong katawan niya. Sana ayos ka lang. Magdasal ka na lang para sa anak mo na huwag siyang muli isilang sa sinapupon ng walang kwentang ina na gaya mo sa susunod na buhay. Huwag ka na masyadong magtanong. Tulungan mo kung magkalat ng balita. Simula ngayon, ako ay magbablind date sa coffee shop sa ibaba ng kumpanya. Napakasimple lang. Dapat mahinis sa pera, masunurin, mabait at marunong sa bahay. Miss Jiang, tingnan niyo ang mabait na lalaking ito. Wala siyang kahit anong kapintasa at napakahirap niya. Mabait siya, pero hindi masyadong matangkad. Siya? Ay, nakatayo siya habang kadate ka at hindi pa nakaupo. Ha? Miss Jiang, mainit masyadong lalaking ito. Nakulong na siya dati. Nakulong? Pero ngayon nagbago na. Nakaupo na siya rito ng 5 minuto. Siya wala namang ginagawa sa ating dalawa. Miss Jiang, napakabait talaga ng lalaking ito. Wala siyang criminal record. At hindi na nanakit sa asawa. Talagang mabait at napakahirap. Asawang hinahanap ko, hindi lolo. Ano ang sabi mo? Hindi ko narinig. Diyos ko. Makakahanap ka ba ng normal na tao para sa akin?
Nasaan ang bata? Mr. Lin, pumunta siya sa banyo. Kumusta ang iyong blind date? Karamihan sa kanila ay pumupunta para lang sa pera ko. Hindi ko gusto ang ganitong klase ng babae na sumasamba sa pera. Mahirap talaga makahanap ng taong hindi sumasamba sa pera ngayon. Pero may isang magandang babae na nakikipag-blind date ng 2 oras ngayong araw. Mahigit 10 taon na. Maganda naman siya. At hindi sumasamba sa pera. Pero mahirap ang hinahanap niya. Kung hindi lang naging si Xiaoyu na hinahanap ang mama niya, hindi sana ako pupunta sa blind date ngayon. Parang may naririnig ako galing sa labas. Narinig ko rin. Hello, magandang ate. Ang pangalan ko ay Lin Ziyu. 5 taong gulang na ako ngayong taon. Nasa Ailey ako. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Hello, maliit na Zeo. Ang pangalan ko ay Janggi. Ikinagagala kitang makilala. Nakikipag-blind date ka ba? Hindi maganda ang mga lalaking yon. Kung handa ka maghintay, pwede kitang pagkasalan paglaki ko niya. Kuya, sabi ni Daddy, kapag basa-basa ka lang nangliligaw sa mga babae, papaluin ka. Lindsay, tumatakbo ka na naman. Magandang ate, ito ang daddy ko. Pwede ka bang maging asawa niya? Tara na. Ang daddy mo parang hindi mahalaga. Naghanap ka lang ng extrang hero at pwede na magpakasal. Basta ang gusto ko ang magandang ate. Kung hindi mag-aasawa si daddy, ako ang mag-aasawa sa magandang ate. Lindsay, ayoko na sa'yo. Tito, salamat sa pag-aalaga sa akin itong nakaraang 5 taon. Titira na ako sa magandang ate ko. Lindsay, Mr. Lin, pwede mo talagang subukan. Baka naman magkatugma kayo. Sige na, pakiusap. Sige na, Daddy. Miss, nakikipag-blind date ka ba? Gustong-gusto ka ni Xiaoyu. Gusto niyo makipag-usap ka sa kanya. Ikinagagala kitang makilala. Pero, baka hindi tayo magtugma. Gusto ko lang mga mahihirap. Kita mo, hindi ko pumasa sa mga kondisyon. Walang problema, Daddy. Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Magiging pulubi ka. Ako nang mag-aalaga sa iyo sa pagtanda mo. Lindsay, napakasunurin mong anak, huh? Ano bang sinasabi mo? Miss Jiang, kaya kong sumugal. Gusto mo bang magtanong? Ako ay naloko at nasaktan na isang mayamang lalaki. Naniniwala ako na magiging masamang lalaki kapag may pera. At maghihiwalay rin kami matapos pagkaanak. Hindi na magiging malaking problema noon. Magbigyan na ng kaunting bayad ng sala. Yung mga babae na kadate ko dati, puro pera lang ang habol. Baka siya talaga ang tamang tao. Xiaoyu, Xiaojian, pumunta kayo kay Tito Jing saglit. Magandang ate, magkikita tayo mamaya. Kung boy pa sana man ako, siguro ganito na siya kalaki. Kamusta? Ako si Lin. Lin Dajin. Sa totoo lang, sobrang mahirap ako. Hindi pwede yon. Tingnan mo ang suot mo. Mukhang mayaman ka rin naman. Para sa pag-date, simple lang naman. Eh, yung kotse niyo sa labas. Rose yun ah. May pera ka pala. Tagalinis lang ako ng kotse. Kakatapos ko lang yan linisin. Pinapadrive lang yan ng boss ko. Eh, yung boss ninyo, parang mabait naman. Tinutulungan pagbantayan ng mga bata. Tagapaglinis ka ba talaga ng kotse? Oo. Minamaliit mo bang trabaho ko? Hindi. Magandang trabaho ng tagapaglinis. Ang paglilinis ay isang kasanayan. Assistant Cheng, bumili ka ng sika na kotse para sa akin, agad-agad. May isang kotse akong marumi. Paglinisan ito, babayan kita ng 100,000. Gusto mong linisin kong kotse mo? Kulang pa ba 100? Kung 500? Pakiusap na, Daddy. Kung ayaw mong magpakapal ng muka, hindi mo makukuha si Mami. Sige.
Ako nang naglinis. Ano kaya kasalanan niyo ngayon? Ang boss niya si Daddy. Kaya napunta na rin sa paglilinis ng kotse. Ang paglilinis ay pagsubok lang. Talagang gwapo siya. Masunod at mabait. Mr. Lin. Nagustuhan kita. Gusto mo bang magpakasal sa akin ngayon? Wow, pwede rin yun. Magandang ate, mula ngayon, ikaw na ang mami ko. Oo nga, Mami. Kayong dalawa, ang bilis niyo namang tawagan akong Mami. Salamat sa pagtitiwala niyo sa akin. Changli, bakit ka nasarap ng civil registry? Talaga ba nagpapakasal ka na? Sino siya? Anong ginagawa mo? Kinatawag mo pa akong ginangjang? Sino yung lalaking yun? Hindi ba yan ang pagkatao mo? Ah, hindi ba para ikitang tagap sa lolo mo? Pumili ka lang sa kaya na isang estrangherong lalaki para magpakasal? Anong pakialam mo? Walang kotse, walang driver, may dala pang dalawang pasaning bata. Halos nakalimutan ko na. Ikaw anak ng yaya, karapat dapat ka lang magpakasal sa isang dukang walang kwenta. Kung ipagpapatuloy mong pagmumura tungkol sa pamilya ko, maniwala kang sisire kong bibig mo. Hoy, ikaw pala asawa ng assistant ko? Assistant mo? Ito ang assistant ko. Karaniwan sa opisina, siya nagdadala ng tsaa at tubig para sa akin. Ngayon, pupunta ko kay Ginong Lin ng Chenin Group para pag-usapan ng isang partnership. Sumama ka sa akin. Mas marami, mas presentable para makipag-usap para sa partnership. Sumama sa'yo? Bibigyan kita ng 5,000. Hindi mo basta-basta makukuha ang ganitong kalaking pera. Ganito ang mga taong gusto niya. Salamat sa mabuting puso mo, Ginangjang. Dajun, Huwag ka na mag-alala. Dahil kasal na tayo, pwede na rin ako magtrabaho para kumita. Salamat, Ginangjang. magmaneho ka na. Halina, Zhao Yu, Zhao Zhan. Sumakay na kayo. Tita, sasama rin kami para suportahan ka. Ano? Tinatawag ko kong tita? Bumaba kayo ngayon din. Nako, hindi ako marunong magmaneho ng mura na kotse. Paano to? Hindi mo ba kaya magmaneho ng kahit ng mamahaling kotse? Para sa mga dukang tulad mo, halos walang pagkakataon makakakita nito. Tita, sira na kasi ang kotse mo at luma. Hoy! Alam mo ba magkano kotse na ito at ibenta mo kami? Ay, pari sapat! Pasensya na, Ginangjang. Ang kotse niyo po ay sobrang mamahaling. Hindi ko po ito marunong patakbuhin. Ayos lang po ba kayo? May tugon! Kayo? Ginangjang, tingnan ko po. Ayos lang po ba? Magsalita ka pa na isang salita. Isusumungo kay Lolo yung tungkol sa proyekto ng pribadong suhol. Ah, sige na. Ayos na. Dali-dali. Paparating lang ang boss. Dali-dali. Kamusta, boss? Ang daming tao pala. Mukhang talagang pinahalagan ako ni Mr. Lin. Nagpatawag ng maraming tao para salubungin ako. Changli, akala mo kaya mo kong kalabanin? Sige na, sige na. Tayo na. Hinahanap na ako ng boss niya para pag-usapan ng partnership. Ikaw, dive mo ko sa kanya. Pero si Mr. Lin, ano kayong binabalak ni boss? Wala nang pero-pero. Ako isang malaking bisita ni Mr. Lin. Kumantalang pag-usap namin tungkol sa partnership. Handa ka bang ako lahat ng responsibilidad? Wala ka talagang respeto. Hindi ko maintindihan paano ka nakapasok sa Shanling Group. Baliw na to. Maghintay lang po kayo. Paparating ng mga staff. Aray-aray ko. Ang sakit talaga ng paa ko. Assistant Chang, halika. Tingnan mo nga. Ang arte naman ito. Ay, ano bang problema, madam? Titingnan ko. Tutulungan kita. Mahal, hindi mo kailangan gawin to. Ah, walang problema. Okay na naman. Hindi naman gano'ng mahirap. Ikaw, pumunta ka't kumuha ka ng tubig. Gawan mo ako ng kape
3 party ng asukal, 5 parting gatas. Mingxie, ikaw talaga. Sige, babalik ako agad. Jiang Mingxie, huwag kang masyadong sumobra. Saan ba ko naging sobra? Inuutosan ko lang asawa mo. Anong problema doon? Alam mo ba kung saan tayo? Ito ang Shengming Group, pinakamalaking kumpanya sa Haishi. Maraming taong nakapila nais makita si Mr. Lin at nakuha ang pagkakataong ito. Jiang Shen, ninako ang proyekto ko at ibinigay sa'yo. Ito talagang proyekto ko. At saka, tinulungan pa ko ni Papa sa mga koneksyon. Pagdating ng panahon, makukuha ko ang kontrata. Ako ang magiging pinakamalaking tagumpay ng Jiang Group. At ikaw, maganda kang mapaalis. Mr. Lim. Papa! Sa usapang kontrata mamaya, kahit anumang sabihin niya, huwag kang papayag. Kuha mo? Opo. Senjeng, matagal na kitang gustong makita. Ginoong Jing. Tsaka po, buhusan ko po kayo. Wag na. Ito ang bago kong driver. Tinahan tayo ng tsaa at tubig. Talagang marunong maglaro ang presidente. Mr. Jeng, tungkol sa proyekto natin. Miss Jiang, hindi na kami makikipagtulungan sa proyektong ito. Bakit? Mas mababa ang benepisyo kasi sa gastos. May problema rin ng budget nyo. Sa tingin namin, hindi kayo professional sa trabaho. Kaya ang proyektong ito, hindi na namin tatanggapin. Anong sabi mo? Hindi na kayo makikipagtulungan. Alam mo ba kung gaano kahalaga ito ni Mr. Lin? Maraming tao naghihintay sa labas para salubungin ako. Kung tatanggihan mo ako, sisisihin ka ni Mr. Lin. Kayo bang harapin yon? Ang ibig sabihin ni Ginong Lim ay hindi ka professional. Para kang isang pilit na payaso. Sa Chinglin, hindi kami tumatanggap ng ganitong proyekto. Tumalis ka na. Gusto ko na makita si Mr. Lin ngayon. Papuntahin mo siya dito. Pahintulot umalis ka na dito. Tatawagin kong security. Tatawag ka? Tawagan mo na. Security! Tanga talaga tong si Mingxie. Halos isang taong kong hinandang proyektong ito. Hindi ko kayang sirain niya ito. Miss Jiang, huwag ka nang magalit. Kumalma ka lang. Eto, uminom ka ng kape. Oh, Miss Jiang. Buting may utak ka. Anong nilagay mo? Pasensya na po, Miss Jiang. Nang nagtimpla ako ng kape kanina, aksidente kong nilagyan ng pepper spray ang inumin. Ano? Anong ibig mo sabihin? Miss Jiang, pakialis na. Jiang Lei, lumabas na tayo. Panindigan mo to. Bakit akong mananagot? Si Jiangshan ang kumuha sa akin ng proyektong pinagtrabaho ko na 1 taon at ipinasa niya ito sa'yo. Sinira mo pa. Ako pa naglilinis ng gulo mo. May mukha ka pa ba? Nakatingin ka lang habang lumulubog ang kumpanya. Ang proyektong ito ay pinaghirapan ko at ang kinabukasan ng kumpanya. Kung hindi mo ito aayusin, hindi ka papapayagan ni Papa. Pinapakonsensya mo ako? Sayang, wala akong konsensya at matindi ang galit ko. Hindi ako tutulong. Jiang Lei! Sabihin mo nga, ano bang gusto mo? Ibigay mo sa akin yung proyekto ng resort ng hawak mo. Hindi pwede! Milyon-milyong proyekto yun! Eddie, wag. Huy, huwag ka munang umalis. Bumalik ka. Sige, ibibigay ko na. Yan naman pala eh. Shengzu, magprint ka ng 2 kopya ng kontrata para sa Shengming Group. Ipadala mo agad. Yung ginawa ko kanina, nasayahan ka ba, Ginoong Lin? Mr. Lin? Yung ginawa ko kanina, nasayahan ka ba, Ginoong Lin? Mr. Lin? Hindi ba siya ang boss mo? Sabi niya, palagi akong ganun. Palagi ko siyang pinapahandog ng kape. Mabait lang siya sa akin. Oo. Siya kasi, siya talaga palaging ganun. Sobrang magalang. Nahihirapan lang ako magsalita. Naguguluhan yung dila. Kanina ibang natinig ko eh. Okay na, alis na tayo. Naghihintay ng mga bata. Sandali lang. Mr. Jen, sana ibigyan niyo ang aming kumpanya na isa pang pagkakataon. Si Mingxie ay hindi sumasalamin sa lakas ng kumpanya namin. Marami akong ginawa ng pagsusuri para sa proyektong ito. Kung makukuha natin ang puso ng mga kabataan, tsak na magtatagumpay ito. May buong kumpiyansa ako. Sige. Pag-usapan natin ang proyektong ito. Kung gagana ba ito o hindi. Ginoong Jin, napakaganda ng proyektong ito. Ano ba talagang nilalaro nyo? May hawak akong maraming datos mula sa pagsisiyasat. Kung bibigyan mo ko ng pagkakataon,
Naniniwala ko na hindi kita bibiguin. Hindi, sige. Pumunta tayo sa meeting room para pag-usapan ng mga detalye. Talaga ba? Ang saya naman. Salamat, Mr. Jeng. Mahusay. Talagang mahusay. Unahin na natin ng pagpirma. Salamat po. Darating agad ang kontrata. Mahuli na ng kaunti. Excuse me po. Dinala ko ng kontrata para kay Miss Jiang. Miss Jiang? Miss Jiang, ang sipag mo naman. Salamat at nadala mo. Umupo ka muna. Umalis na si Director Jiang. Sumunod ka na lang. Miss Jiang, inakala mo na ako si Director Jiang? Tama ba, Miss Jiang? Oo. Nagkamali ako ng tawag. Si Miss Jiang ang assistant manager namin. Siyang responsable sa pagpirma ng kontrata. Hindi ko po kaya. Isang assistant lang po ako. Haha, syempre kaya mo. Ginoong Jeng, narito ang kontrata. Salamat. Kailangan pa rin itong pirmahan ng aming presidente. Si Ginoong Jing ay mataas ang posisyon. Siyempre, ang maliit na kontrata na ito ay kayang pirmahan. Pirma. Pirma. Mr. Jeng, natutuwa ko makipagtulungan sa inyo. Miss Jeng, sasamahan kita. Aalis na muna kami. Ginoong Lim, ano bang ginagawa niyo? Ang kasiyahan ng mag-asawa ay hindi mo maintindihan. Hindi mo ba naisip na napakatalino ng asawa ko? Oo, tama ka dyan. Sayang siya na maging assistant Jiang Mingxi. Hahanapan natin ng pagkakataon. Opo. Ay, Miss Jiang. Ano bang ginagawa mo? Ikakasal na ako. Hindi alam ng asawa ko ang tutang pagkatao ko. Huwag kang magsalita ng may tago. Mula sa lahat ng mga ari-arian ko, hanapin mo ang pinakamatan at pinakamaliit. Gusto ko dun sila manirahan. Mukhang hindi pwede. Ang pinakamaliit mong ari-arian ay ang Star River Villa, yung 300 metrong villa. Ha? Eh di paano? May iba pa bang paraan? Halimbawa, hanapin mo yung isang... Hindi pwede. Mommy! Saan ka nakatira? May problema yung bahay ko. Baka pwede muna ako tumira sa inyo. Lagot, lahat ng ari-arian namin ay mamahaling villa. Kahit alin lang piliin ko, siguradong malalantad ako. Wala ka bang nirentahan? May nirentahan ako pero hindi mabayaran yung renta. Kaya pinalayas kami. Kaya wala kayong tirahan? Daddy, pwede ba natin dalhin si Mommy sa cruise ship? Mayroon tayong malaking cruise ship. Cruise ship? Hindi ba nasa 400 milyon yun? Paano namin mabibili yan? Ang isang cruise ship? Yung sinabi niya, yung laruan ng modelo. Modelo pala. Oo. Dati akong nagtrabaho bilang sa Star River Villa. May susi ako. Paano kaya dun muna tayo sa lumang model unit? Okay lang ba? Okay lang yan. Tara na. Jiang Li, Narinig ko mula kay Xiaoji na magpapakasal ka na. Pinili mo yan? Narinig ko dati siyang tagalinis ng sasakyan. Kung gusto kitang mapansin, hindi mo kailangan magpakahirap para maawa ako. Ha? Siyang Shengnan. Buksan mo yung mga mata mo at tingnan na maigi. Ang asawa ko ay mas gwapo ng sulbak kasi sa'yo. Maliban silang maraming pera, ano mong pinagmamalaki mo? Jiang Li, kung nagpapaikot ka sa walang kwenta na yan at magpapakasal ka sa kanya, hindi ba't parang gusto mo lang makabawi sa akin, diba? Ang nalay mo magpaganda sa sarili mo. Narinig ko mula kay Jiang Mingxi na mabilis daw siya sa bagay na yun. Sobrang nagsisisi daw siya. Hindi raw siya okay nun. Dapat mapatingin ka na sa doktor. Alam mo ba kung sino ako? Ha? May karapatan ka bang magsalita sa akin ng ganito? Buburahin kita sa lungsod na to!
Mahal, tinatakot niya ako. Mahal, wag kang matakot. Tapos ka na ba? Kung tapos ka na, umalis ka na. Huwag mong paikutin ang asawa ko. Anong niningiti mo? Ikaw, hindi mo alam pagkatao niya. Tama na. Dito muna kayo. Palorin mo ng mga bata. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi ko matiis na makita kang ganito kababa ang tingin mo sa sarili mo. Pero nakipag-engage na ako kay Mingxi. Sigurado akong nasasaktan ka. Ang kapal ng mukha mo. Alam ko naman na hindi ka bagay sa akin dahil sa estado mo. Ano bang silbi ng pagiging maarte mo? Hindi kita mabibigyan ng titulo, pero pwede kita alagaan bilang kabit. Gusto pa bang maging kabit mo? Narinig mo bang sarili mo? Huwag kang magpanggap. Si Mingxi ang boss dito. Wala ka ng kwenta. Ikaw ang walang kwenta. Inaapi mo si Mami. Masama ka. Bulong yang bata ka. Sino bang walang iya dito? Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Ako si... Walang yaka, tagalinis ng kotse. Hindi mo nga ako kayang talunin. Nagsasalita ka pa? Ang galing ni Daddy. Ikaw, may araw ka rin sa akin. Hindi kita titigilan hanggat hindi ka luluhod. Wow, ang lalaki mo? Wow, ang laki. At medyo malamig ang paligid. May ideya ako. Daddy, Mommy, kuhanan natin ang litrato at idikit lang sa pader na ito. Sige. Daddy, Mommy, lumapit kayo at mag-post ng parang nagmamahalan. Ay, nako. Wala kayong harmony dito, ha? O, nang gawa ng malaking puso at saka maliit na puso. Yakap kayo, yakap. Magtinginan kayo sa isa't isa. Uy! Ba't pa ako tumayo? Changli, bakit ka kinakabahan? Nagpagkasa ka para mag-anak, diba? Mukhang malusot naman siya. Dapat kaya niya mag-anak? Paano mabilis mapalapit sa lalaki? Dapat maging aktibo? Malamig, baka magkasakit ka. Hindi mo ba kaya? Kaya naman. Alam mo ba kung saan galing yung dalawang bata? Wala ka bang interes sa akin? Hindi naman sa ganun. Sa tingin ko kasi, mabilis ang takbo ng pangyayari. Dapat magkasama muna tayo ng matagal. Anong mabilis?
Nagpakasal tayo para magkaroon ng anak, hindi ba? Sige na. Pag-isipan mo muna ng mabuti. May 2 anak na tayo ngayon. Kung gagawa tayo ng isa pa, kaya ba nating suportahan? Magkikita ko ng maraming pera para sa mga anak. Sige na, mahal. Nag-aalala lang ako sa'yo. Pagod ka sa trabaho. Kapag kumita pa ako ng konti, gagawa tayo ng isa pa, okay? Sige na nga. Halika! Hindi. Ikaw? Ikaw ba yung tono ng gabing yun? Ano? Saan mo nakukwintas na ito? Kung siya nga yun, baka yung 2 bata, aki rin pala. Nako, mahal ang kwintas na to. Hindi ako dapat mahuli. Sumagot ka. Nung ilang araw lang nakaraan, dumaan ako sa tabi ng kalsada at bumili ako ng 2 piraso. Noong mga araw mo ito binili? Tama. Jangle, matagal na yun nangyari. Bakit hindi ka pa rin makalimot? Kung nawala ang bata, nawala na talaga. Anong problema? Wala naman. Medyo pagod na ako. Gagawin na natin next time. Oo. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sinasabi mo ba na nagpakasal kayo? Nagpakasal na kayo at nagsama? Natulog sa isang kama pero... Wala pa kaming ginagawa. Kung sakaling magkaanak kami balang araw, anong mangyayari sa mga bata? Baka nga mas sumaya pang mga bata. Mga mahal, ngayong araw na ito, ang laro natin ay mamimili. Pumili kayo kung anong gusto ninyo. Dadalhin kayo ni Mami sa masayang lugar. Yes, sige, Mommy! Tara na. Shayo, Shashwan? Dashing, nandito ka rin pala. Ito ang mami ko. Mami, saan kayo nakakita ng stepmom? Mag-ingat kayo ha. Ang stepmom ni Snow White ay sobrang masama. Halos pinatay siya ng gamit ng lason. Wah! Hoy bata, anong ginagawa mo? Alagaan mo nga yung anak mo. Nagkakatakot lang naman sa mga bata. Bakit ka nagpapanggap bilang stepmom? Alam mo ba kung anong kalupitan ang ginagawa sa 2 batang ito? Bleh! Sa bahay ninyo, napakalupit mo ng stepmom. Ang stepmom niyo ba, bibili kayo ng ganitong mamahaling laruan at mamahaling damit? Nakakatawa. Buong mall ay akin. Hindi ko kaya bilhin ng mga ito. Daddy, may nanakit kay Mommy. Dali dito sa mall, mag-export ka ng coins. Shaiwang? Gusto mo ba ng laruan? Oo, yun ang paborito ko. Nakuha ko ito gamit ang 20 tokens. Shaiwang, anong masama sa pagiging mahirap namin? Papasayahin kita hanggang maiyak ka. Wow! Nakuha na! Wow! Ang galing ni Mommy! Wang Dashing, ano ngayon kung mahirap kami? Mayroon kaming 50 tokens at nakakuha kami ng 50 na laruan. Diba? Oo! Mommy, gusto ko rin ang 50 na laruan. Bilisan mo na kunin mo. Kukunin ni Mami para sa'yo agad. Gusto ko ng laruan! Niloloko niyo ba ako? Pinaglaruan niyo ang makina sa likod ko? Alam niyo ba kung sino ako? Gusto kong makita ang post ninyo. Hindi ba dahil sa hindi maganda ang skills ninyo?
Kung hindi ka makakakuha, ayoko na sa'yo! Pasensya ka na anak. Kasalanan ni Mami. Anong ginagawa mo? Pinakamahal ka sa mundo ng Mami mo. Paano mo magagawa ito? Kung wala ang Mami mo, wala ka rin. Dashing, huwag kang magalit. Para sa'yo ito. Hindi pwede ka sa Mami ha. Mag-sorry ka kay tita. Ibibigay namin lahat ng mga laruan sa'yo. Mami, pasensya na Mami. Natulak kita. Masakit po ba? Anak, hindi na nasaktan si Mami. Ayos lang ako. Salamat sa inyo. Tayo na. Mahal? Bakit nandito ka? Sabi ng mga bata may nang-aapi sa'yo, kailangan kitang protektahan. Wow, mahal, ang bait mo naman. Ginoong Lin, ang grupo natin ay magdaraos ng inuman ngayong gabi. Sa inuman na inorganisa ng Chanling Group. Okay, sige. Mahal, mauna ko munang dalhin ng mga bata sa klase nila. Hindi na ako makakauwi para sa hapunan. Ako naman, pupunta sa palengke para bumili ng pagkain para sa at sa mga bata. Para pang merienda mamaya. Sige. Ginoong Lin, maligayang pagdating po. Hindi ba siya pumunta para mamili? Bakit nandito siya? Nako, kilalang kilala rin siya ni Jing Chuan. Sino yun? Sino yun? Bakit familiar ang taong ito? Dajun? Wala nang oras. Alis na ako. Uy! Susok yun! Susok yun! Sino yun? Bakit sila umalis? Miss John, kakatanggap pa ng tawag mula sa katulong ni Ginoong Lin. Sabi niya, pupunta sa ibang hotel. Bakit biglaan? Ginoong Lin, dumating na tayo. Bakit siya nandito? Hindi ba yan dinala ang mga bata sa klase? Miss John? Ay. Bakit pamilyar tong taong to? Ginoong Lin! Nasaan ka po? Uy! Ginoong Jen, Lin! kamusta? Kumusta? Nakita mo ba si Miss John? Bakit nandito ka? Shh! Kasama mo sa labas. Sigurado ako na may nag-uusap dito sa loob. Ay, Anong problema? namamahinag pa ako sa sikit. Hahaplusin ko. Naayos na ba? Oo. Huh? Ano yan sa bulsa mo? Matigas to ah. Shh! Magsaya kayo. Wala nang tao. Hindi ba sinabi mong dadalhin mo ang mga bata sa klase? Nasaan ang mga bata?
May kaibigan sila na niyaya akong lumabas. Dinala nila yung mga bata na kasama nila. Hindi ka ba pupunta sa palengke? Ako? Ayaw ko na magtrabaho kay Jiang Mingxi. Sakto lang, may bukas na trabaho kaya nag-a-apply ako. Sige, good luck. Aalis na ako. Enjoy your party. Ang delikado. Muntik na akong mahuli. Natakot ako. Buti nila nalagpasan. Ginoong Jane. Paupo po kayo. Pasensya na po sa lahat. Nahuli ako. Ikaw? Magandang araw, Ginangjang. Ginangjang? Umupo na kayo. Mr. Jing, salamat sa tulong mo sa proyektong ito. Imumuno ko ang toast gamit ang tsaa. Sige. Halika kayo. Hindi ka ba pupunta sa palengke? Bakit tinawag ka nilang Miss Jiang? Hindi makakapunta si Jiang Mingxi. May emergency. Tinawagan niya ako na papalit sa kanya. Akala nila ako si Mingxi. Huwag mong sasabihin sa iba. Talaga ba? Hindi ba sinabi mo may party ka kasamang mga kaibigan? Sila bang mga kaibigan mo? Hindi mo naman kailangan itago to sa akin. Kung alam mo lang. Jiangli, sasabihin ko na sa'yo. Sa totoo lang, Gusto mo lang kumita ng extra, hindi ba? Hindi nakakahiya ang sama ng boss sa inuman. Naintindihan kita. oo nga. Mahal, ang bait mo talaga. Hindi lang para sa mga bata, kundi pati sa mga anak nating ipapanganak pa lang. Kumikita ka ng mabuti nagsusumikap. Oo naman. Salamat sa pagsusumikap mo. Ginong Jiang! Jiang Mingxi? Bakit nandito din siya? Si Mingxi. Siguradong sinadyang lukuhin ako. Gusto niya mapahiya ako. Jiangli, lahat tayo ngayon ay inimbitahan ni Ginoong Ling. Tapos dala mong mahirap na yan? Hindi ka ba nahihiya? Siya ay isang anak ng yaya. Sanay na siya sa kahihiyan. Ay nako, pasensya na. Napagsalitaan ko lang. Paano ko nasabing sa ganitong sitwasyon ang tungkol sa pinagmulan mo? Ayos lang. Nadulas ka lang. Malit na pagkakamali lang yan. Ako rin naman. May kaunting pagkakamali rin. Madali rin madulas ang mga kamay ko. Ayan no, nadulas ang kamay ko. Alam mo naman kung gaano kahalagang proyekto ng resort. Huwag mong palpakin. Pagka umiyak at bumalik para mag-aawa sa akin. Jiangli, huwag kang maging walang utang na loob kahit matanggap pa namin na may kaluguyo ka sa labas. Pati si Ginoong Jing at si Ginoong Chen ay kailangan magtiis sa'yo. Walang problema, walang kaso. Ginoong Jing, pero si Ginoong Chen ay hindi ka tatanggapin. Tama. Bakit kasama siya sa atin? Oo nga, hindi pwede tanggapin. Itong si Ginoong Shen ay malagang kasosyo. Mas mabuting huwag galitin. Kung ganon, sa palagay ninyo, anong gusto niyo mangyari? Inanyayahan kami ni Ginoong Lin para maglaro ng shooting. May tapang ka bang makipaglaro sa akin? Kung sinong matalo, yuyuko at maglilinis ng Ang sapatos. Kuya Shen ko ay isa sa pinakamagaling sa industriya pagdating sa shooting. Kaya magkanda ka ng lumuhod. Si Ginoong Lin ay biglang nagkaabala ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataong mag-sorry. Kung magsusorry ka ngayon, may oras pa. Ikaw na tagapaglinis, hindi mo alam kung gaano kalawak ang mundo. Hintayin mo lang. Siyam na puntos. Director Jiang, bakit hindi ka nagpapaputo? Natatakot ka bang tama ng target ng iba? Tumahimik ka! Jiangli, yung lalaki mo, bakit wala pa siya? Baka natakot at tumakas. Kung hindi siya darating ngayong araw, ikaw ang luluhod at maglilinis ng sapatos ko. Gwapo ba? Sobrang gwapo, mahal. Hindi ba't nagpalit ka lang ng damit? Hindi ka pa rin makakaligtas sa akin. Tumahimik ka nga. Simulan na natin.
10. 3 bala, lahat 10 punto. Wow, siyang na, ang galing mo! Anong beses ko makikita ng taon na 3 beses tumamala ng 10 bilog? Tara, Nemo bang tagapaglinis? Takot ka na ba? Mas mabuti pang sumuko ka na. Nung nakaraan, ginulo mo ako. Ngayon, hindi na kita palalampasin. Gusto mo bang subukang tamaan ng 10 bilog? Akala ko may tapang ka talagang lumaban sa akin. Eh, gusto mo lang gamitin si Jiangli. Talagang palasa ka sa babae. Bihira lang akong makatama ng bullseye. Maniwala ka sa akin. Ayusin ang panghinga. Huwag kang kabahan. Perfecto. 3 putok, lahat 10.9 points. Ang galing mo, Dajon! Kaya mo tama na 10 bilog! Imposible. Ang tagal ko nung nagpapapatok. Ni minsan hindi ako naka-perfect. Ikaw, nakuha ka ng 10.9 points. Peke ang baril mo. Mandaraya ka ba? Perfecto. 3 putok, lahat 10.9 points. Wow! Kita mo ba ng malinaw? Tanggapin mo ang pagkatalo mo. Lumuhod ka na. Huwag kang sobra-sobra. Nagbibiro na si Xiangnan. Talagang palulurin mo siya para mag-sorry. Ang sanga mo. Siya ang unang nagamon. Tapos ikaw pa nagpapanggap na biktima. Kayong dalawa. Bagay na bagay sa basura. Isang sirang pares. Ikaw, ang taong katulad mo ay hindi marunong tumupad sa usapan. Ang Xiangling Group hindi na makikipagtrabaho sa'yo. Tama! Ang Xiangling Group hindi na makikipagtulungan sa'yo. Xiangnan and Si, sobra kayong padalos-dalos. Lumuhod ka at humingi ng sorry. Kung ang Xiang Group ninyo ayaw makipagtrabaho sa Xiangling Group namin, pwede na kayong umalis ngayon. Jiangli, pasensya na. Tama, at pati rin kay Miss Lin Dajun. Dapat mag-sorry ka rin kay Miss Lin. Ang Xiangling Group namin ay hindi kulang sa pera o katayuan, pero hindi kami magbibigay ng kahit anong pagkakataon sa mga taong mapangmata sa kapwa. Miss Lin Dajun, patawad. Ikaw? Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako yurp at hingi ng tawad sa'yo. Walang hiya. Anong ginagawa mo? May tuyo ka ba sa ulo? Tapos ng laro nila. Tayo naman na maglaro. Bibilang ako na hanggang 3. Hulaan mo. Kung may lakas daw ako magpapaputok. 1, 2. Jiangli, pasensya na! Ah! Surprise! Ang saya ng laro ngayon. Salamat sa lahat. Uuwi na kami. Jiangli! Bakit ang saya mo? Siyempre masaya. Hindi ko makikita ang mga itsura nila. Pero, paano mo natama ng ganun ka-perfecto? Huwag mong sabihin, hindi ka nag-ensayo. Imposibleng ganun ka-perfecto. Sino ka ba talaga? Baka naman, isa ng Special Forces, 5 taong makalipas, ang hari ng mga sundalo, lumalag sa Emperor Dasha. Kakapanood mo yan ng drama. Lahat ng alam ko, natutunan ko sa mga boss na nakilala ko habang naglilinis. Sumakay ng kabayo, maglaro ng golf, lahat natutunan ko. Ang dami pala alam ng dungeon ko. Nakakaroon isama sa labas. Uwi na tayo? Jiangli! Ha? Bakit? May regla ako? Nabawasan na naman ng 7 araw para magkaanak. Ang saya. 1 linggo ko hindi maiengganyo ni Jiangli. Ubusin yung 2 gatas, ha? Hello, Ma? Ha? Senyorita, uminom ka muna ng lugaw. Mingshi, kumusta ka na, Mingshi? Masamang pakiramdam ko. Hindi ko pa kailanman naranasan ganitong pagkakaalala. Buntis si Jiang Mingshi? Jiangli! Ang lapit mo talaga! Nagawa mo pa kay Mingxiang ganito! Ano bang ginawa ko sa kanya? Ako ay
Surprise! Dahil lang sa Mingwa Group, nagawa mong saktan si Mingxi ng ganito. Buntis siya. Kapag nakunan siya, magiging isa ka ng mamamatay tao. Jiangli, si Mingxi, buntis na siya. May nararamdaman ka bang galaw sa tiyan mo? Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin, hindi ka buntis. Ibig sabihin, ang Mengwa Group ay talagang hindi para sa'yo. Maging ang Diyos ay ayaw kang magdadalang tao. Pero ang Mengwa Group, kung mapupunta kay Mingxi, masisira lang. Pwede mo naman tulungan si Mingxi. Ang asawa ay marunong at may pinag-aralan. Sa labas, siyang ipinagmamalaki ko. Si Chinchin sa bahay, naglalaba at nagluluto para mapanatag ako. Bakit hindi mo man lang matulungan si Mingxi? Ang kapal ng mukha mo. Ikaw! Anong sabi mo? Pasensya na po! Pasensya na po! Kasalanan ko po lahat ng ito. Hindi ko natural maayos si Jiangli. Tuturuan ko na mabuti si Jiangli. Ma, alam mong pinagsasabi mo? Napapaliw ka na ba? Saan niyo siya dadalhin? Ali, makinig ka sa akin. Sa dami ng taon, may kasalanan talaga tayo kay Senyorita. Mula ngayon, huwag ka na makipag-agawan sa kanya. Simula pagkabata, anong kasalanan ko sa kanya? Sinasabi mo sa akin na huwag makipag-agawan. Sinunod ko naman. Ma, pero dapat ako apihin niya? Saan kanya inapi? Hindi ba maayos ang buhay mo? Dahil niya sa swerte ko. Kung malas lang ako, nang 8 taong gulang ako, itinalak niya ako sa ilog na parang malunod. Ma, bakit kailan hindi mo ko pinapansin? Minsan, naiisip ko talaga, anak mo ba talaga ako? Huwag mong sabihin, alam na niyang lahat. Narinig ko na yung yaya at ang ginangay pa rin ng anak sa parang araw. Parang oo nga. Ay nako, nakakadiring isipin. Yung yaya, dahil lang medyo maganda, langas ng akitin sing Ginoo. Akala kasi, pag nanganak, mapapalitan niyang gina. Hoy, at babae pang anak ng yaya, kasalanan sa langit, isang anak sa labas, sa hinaharap, laging haharap sa pangmata ng tao. At ang tunay na anak na babae, parang langit at putik ang pagitan. Magkapatid sa ama, magkaibang kapalaran. Simula ngayon, ikaw ng pangalan anak ng pamilya Jiang. Walang sino man makakababa sa'yo sa putik. Imposible. Ang nangyari noon, ako lang nakakaalam. Wala kang utang na loob! Sa dami ng taon, pinaghirapan kong palakihin ka. At ngayon, kahit ang kalugong salitang marinig ko mula sa'yo, sinasabi ko sa'yo, kung ano sabi ng panganay na anak, yan ang sundin mo. Sumunod ka lang ng maayos. Kung ang sinasabi ni Jiang Mingxi ay gusto mong sundin, sundin mo. Pero mula ngayon, huwag mo nang subugang kalag-kalago para sumama sa'yo. Hoy! Tumigil ka dyan! Jiangli! Jiangli! Ano nangyari sa'yo? Kung may problema ka, pwede nating lutasin na magkasama. Daddy, wala ka talagang silbi. Ang tagal niyo ng kasal pero di mo pa rin mapalambot si Mami. Sino ba talaga nagpilit sa kanya? Mag-usap tayo kung paano natin mapapasaya si Mami. Bilan si Mami ng malaking hiyas. Bilan siya ng Ferrari. Ibigay sa kanyang malaking cruise ship natin para kay Mami. Daddy, panahon na para ilantad mo ang totoong pagkatao. Wow, sino to? Ang gwapo. Sir, ano pong gusto ninyo? Gusto kong pumili ng regalo para sa asawa ko. Anong klaseng regalo? Pipili muna ako. Sige. Ang pulseras na ito, bihirang malinis na pink diamond, 300,000. Ang singsing na to, Panalo sa disenyo ngayong taon, 700,000. ito namang bagong kwintas, Limited edition, 2,000,000. Ibalot niyo lahat. Miss Jiang, sa mall natin, ngayong buwan, mas mataas ang benta kaysa nakarang buwan. At saka, Miss Jiang, ano nangyari sa'yo? Bakit parang malungkot ka? Walang matinong mayamang lalaki. Sabihin mo nga, nagiging masama lang ba sila pag yumaman? O masama na talaga simulat sa pool? Ha? Miss Jiang, di ba yan ang asawa mo? Hindi ba sinabi mo mahirap lang siya? Eh bakit nasa jewelry shop siya? Binigyan mo siya ng pera? Hindi. Ay anong ginagawa niya dito? Huh? Baka nilalako ka lang sa pera. Tapos, Miss Jiang! I-swipe mo. Linda John. Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito? Hindi po pwede magtapat ngayon. Ang sabi sa TV, kailangan sa romantic na lugar magtapat para hindi magalit si Mami. Nagdanakaw ka ba? O nag-hold up? Ako? Anong tinatago mo?
Ano to? Hindi. Si Jing ba? Binili ko mga ito para kay Mr. Jing, para sa asawa niya. Mr. Jing na naman? Bakit lahat ng bagay ay pinapagawa niya sa'yo? Papasok muna ako sa trabaho. Mahal, mag-ingat ka. Umuwi ka na maaga mamaya. Balutin niyo na lahat. Daddy, siguradong matutuwa si Mami dito. Mahal ko. Lalo akong naiinis. Ang mga mayamang lalaki, wala talagang matinong ugali. Ha? Ang mayayamang lalaki, may asawa na, pero hindi pa sapat. Gusto pa ng kabet. At gusto pa ng asawa at kabet ay magkasundo. Nakakasuka talaga. Sa buong buhay ko, hindi ko makaasawa ng mayamang walang hiya. Hindi ba masyadong... Sinasabi ko sa'yo, masasama talagang mga mayamang lalaki. Mas gusto ko pa talagang katulad mong mahirap. Bakit ganyan ang ayos mo? Ang gwapo mo. May sorpresa ka ba para sa akin? Anong nasa ilalim na to? Ay naku, Mami. Sumakit ng tiyan ko. Gusto kong dumumi. Bakit bigla na lang sumakit ang tiyan mo? Halika, sasamahan kita. Ay! Tara na. Please, Daddy. Itatago ko to para sa'yo. Suriin mo nga kung sino-sino mga nakikilala ni Jiangli ngayong araw. Anong nangyari? May nangapi ba sa'yo? Buntis si Jiang Mingxi. Wala na akong pagkakataon. Hindi buntis si Jiang Mingxi. Imposible yun. Ipapahanap ko kay Jing Xuan. Totoo nga pumunta si Jiang Mingxi sa ospital, pero lumabas na hindi siya buntis. Talaga? Paano mo nalaman? Nakita kong malungkot ka, akala ko inapi ka na naman niya, kaya inimbestigahan ko. Kahit wala akong nakuha na test result, sigurado kong hindi buntis si Jiang Mingxi. Kung hindi siya buntis, ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Mahal ko, ikaw talagang swerte ko sa buhay. Uy! May regla pa pala ako, pero kung pwede lang sana ngayon. Oh, good night. Matagal pa bang regla mo? Wala ka bang silbi? 2 buwan na. Hindi pa rin ako nabuntis. Nasabi ko na sa iba na buntis na ako. Yung buwisit na taga-car wash, hindi rin ba niya napabuntis si Jiangli? Ngayong gabi, sisiguraduhin kong 2 agad ang mabubuo. Hello. Miss Jiang, may problema. Si Jiang Mingxi. Aywan ko kung anong kabubuhan ginawa niya. Ang Xingling Group biglang ay magkipag-operate sa atin. Ano? Pupunta ako agad sa Xingling. Aayusin kong problemang ito. Mr. Lin, magtago ka! Bakit naman ako magtatago? May mga tao mula sa Mingwa na dumating. Tamang-tama, si Jiang Mingxi at ang kakapi lang sa asawa ko kahapon. Kaya pinutol ko ang partnership para maturuan sila ng leksyon. Hindi ka ba natatakot na mawalan siya ng trabaho? Mas mabuti. Ano bang meron dun? Dito sa akin, maraming posisyon na pwede niyang pagpilian. Hindi ako magtatago. Pero ang dumating ay ang misis mo. Sino? Sino? Ang misis mo. Saan naman ako magtatago? Kung aalis ka, sinong haharap sa... Mr. Lin! Sinong haharap sa kanya? Basta, maghanap ko kung sino para makiusap. Pero sino bang hahanapin ko? Mrs. Pang! Mrs. Pang! Si Mr. Lin, biglang nagkaroon ng mahalagang gawain. Gusto niyang hilingin sa inyo na kayo muna mag-asikaso sa aming mahalagang kliyente. Huh? Mr. Jing, ang tagal natin hindi nagkita. Nandito ba si Mr. Lin ngayon? Ito po si Mrs. Pang, ang chairman ng Chengling Group. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa kanya. Kumusta, Mrs. Pang? Pasensya na. Pwede ko pong maabal ng konting oras ninyo? Siyempre.
Mrs. Fang, pakitingnan po. Ito ang plano mula sa commercial ng real estate. Dito naman ang target naming grupo ng mamimili. At inaasahan namin na magsisimula sa abil ng proyekto. Ano pong palagay ninyo? Magandang ideya mo. Sige, gawin natin ayos sa sinabi mo. Ayos. Salamat po, Mrs. Fang. Kayo ay ang executive president ng Menghua Group? Oo. Pasensya na kung medyo prank ka. May boyfriend ka na ba? Meron ako anak na lalaki na medyo pasaway. Pero maayos naman ang itsura. Medyo mataas. At may abs pa. Nakita mo hindi ba? At may abs pa. Nakita mo hindi ba? Pasensya na pa, Mrs. Fang. Sa totoo lang, ako ay... Miss Jang, may isang emergency ko na kailangan ngayon sa green agad. Pasensya na po. Sasagutin ko muna. Hello, anak. Pumunta ka sa cafe sa tabi ng kumpanya. Dalian mo. May pag-uusapan tayo. Ngayon na. Agad-agad. Pasensya na po, Mrs. Fang. Napaghintay ko kayo. Ituloy na natin. Sige. Ayon sa kontrata, sa unang batch ng bayad ay magbabayad kami ng 18 million sa inyo. Ayos ba yun? Ayos. Walang problema. Pasensya na po, Mrs. Fang. Biglang may urgent na bagay. Kailangan ko nang umalis. Hoy, teka. May mga bagay pa tayong hindi na pag-uusapan. Sandali lang. Bibigyan kita ng dagdag na 1% discount. Pero kailangan ko talagang umalis. Sige, dagdagan pa natin ng isa. Gawin natin 5. 5? Nako. Ay, dalaw ako. Sumasakit ang tiyan ko. Ma, bakit pinapatawag mo ako? May importante bang bagay? Importanteng bagay? Ang tagal-tagal mo. Kaya nakakalis ng dalaga. Ang plano ko kasi, ipakilala ko sana kayo sa isa't isa. Kanino? Sa executive president ng Menghua Group. Magaling mo sa itang dalaga. Matalino rin. Sapat na sapat para sa'yo. Ang inaala ko nga lang, wala ka pang asawa, padalawang anak, pagkapandirihan ka niya. Presidente ng Menghua Group? Ang pangalan ba niya ay Jiang Mengxi? Ming siyang apelyido niya. Siya nga. Sinasabi ko sa'yo, hindi mabuti ang ugali niya. Hindi siya mabuting tao. Ha? Imposible yun. Maluloko ba kita? Yung taong yun, malupit at tuso. Nung nakaraan nga, inaluhod pa ang manugang mo para hubaran siya ng sapatos. Ganon siya kasama? Hindi naman halata. Nabulok siya sa loob. Pinutol ko ng pakikipagkooperasyon sa kanya. Siguro ngayon ay dumating para magmakaawa. Pansinin mo lang siya. Sige. Kanina, sabi ko manugang na babae. Kasal ka na? Kailan nangyari yan? Bakit hindi ko alam? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ma, huwag ka muna magalit. Hindi ko pa kasi nasabi sa'yo. Hindi ko akalang ganito kasama si Mrs. Jiang. Hindi pwede. Pati pamilya ko, pinainitan niya. Sa susunod na magkita kami, kailangan ko siyang turuan ng leksyon. Ang tapang mo naman. Tama na nga. Ma. Mrs. Fang, magandang hapon. Mrs. Fang, dala ko ng mga dokumento. Pakitingnan po. Hindi mo na kailangang umupo. Hindi ko na naman titingnan ang mga dokumento. Ang kooperasyon ng Shin Company at ikaw, dito na nagtatapos. Umalis ka na. Ha? Bakit hindi ka pa umalis? Hindi. Kasi, Mrs. Fang, ganito kaligang proyekto natin. Paano mo nasabi na hindi na tayo magtutulungan? May hindi ba tayo pagkakaunawaan? Wala. Hindi ka nasisiyan sa ate? Pwede pa natin yung pag-uusapan. Tingnan mo muna ang file. Sasabihin ko na sa'yong totoo. Ayoko makipagtrabaho sa tao may masamang balak. Masamang balak? Akala mo ba hindi ko alam? Malagi mong inapi ang manugang ko. May idadahilan ka pa ba? Paano naman mangyayari yun? Hindi na kailangan mong salita. Malis ka na. Kung hindi ka pa aalis, tatawagin ko ng security. Mrs. Fang, pahintulot na lang na itanong ko sa huling pagkakataon. Sino po bang manugang ninyo? Ni ako mismo. Hindi ko alam kung sino manugang ko. Tanungin mo siya. Siya ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, ang mga laging may pera ay masama. Mas gusto ko yung katulad mong mahirap. Oo pala? Ako'y kaibigan ng anak niya. Magkaibigan lang. Tita. Ay, mabuti naman. Kung ganun, pare-pare naman para tayong magkakaibigan. Dahil doon, pakisuyo naman. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Hayaan mo akong maayos ng anumang hindi pagkaunaw natin. Talagang hindi ko inapang manugang ninyo. Oo.
Si Jiangli napakabait na tao. Sobrang kilala ko siya. Paano siya mga api ng tao? Hindi ba't ikaw lang sabi na... Sige, pag-usapan pa natin. Ayos, kung ganun. Pagka-check ang dokumento. Sa ngayon, mula sa amin, ibibigay muna ng sa inyo 5 milyon. 5 milyon? Pare-pareho naman tayo magkaibigan. Gawin na lang nating 4 na milyon. Sobrang liit niyan. Tingnan niyo po. Ito. Maganda. Sulit ibaba ang presyo. Naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Ang ibig kong sabihin, maganda talaga ang sulat. Halika muna. Huwag kang magsinungaling. Nakarpenlat ang sulat na yan. Sige. 4 na milyon na lang. Wala namang problemang kontrata. Pagkatapos rin ang ligtan na team, pwede na nating pirmahan. Ang galing! Narinig mo ba? Ay nako, ano bang relasyon ninyong dalawa? Tita, ito ang asawa ko. Ha? Ha? Ibig sabihin, ikaw ang... Ha? Ako? Ano ko sa inyo? Wala naman. Hoy. Ha? Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan ko lang si tita para mag-apply. Talaga? Ang galing naman. Tita, so, pwede bang magtanong, anong posisyon ng balak niyo ibigay sa asawa ko? Pwede bang general manager? Taunang sahod, walang 10 milyon. Ay, tita, ang galing niya magbiro. Hindi kaya nang gawin ng asawa ko yan. Ang pinagkatalento niya ay maghugas ng sasakyan. Pinapahugas mo siya ng sasakyan? Mahilig ako maghugas ng kotse. Pinakagusto kong hugasan ng kotse ng asawa ko. Tita, huwag siyang maliitin kahit magaling na siya sa paghugas ng kotse. Medyo nakanga ako sa kanya. Mayroon ang maghugas ng kotse. Ganito na lang. Kayo, payagan niyo na siya magmaneho para sa inyo. Bilang driver, maayos din siya magmaneho. Hindi na kailangan ng walang pumili na sahod bawat buwan. Pwede namang 8,000. Sige, 8,000? Ayos yan. Salamat po, tita. Salamat po, tita. Magtrabaho ka ng maayos, ha? Kita na lang tayo sa susunod. Mag-ingat ka. Ayos, ha? Ang galing mo magtago. Parang ligawan ng asawa. Natuto ka pa maghugas ng kotse. Baka naman, hindi niya alam ang tunay mong pagkatao. Ma, ayokong maulit yung dati na puro pera lang ang habol. Pero, mabait naman talaga yung babae. Kahit ikaw na walang trabaho, ang gustuhan ka pa rin. Balak mo ba itago yung habang buhay? Hanggang kailan mo itatago yan? Gusto ko na talagang magtapat pero ayaw niya sa mga mayayaman. Gusto lang niya yung mahirap. Paano kung malaman niya tapos hiwalayan niya ako? Meron pala ayaw sa mayaman? Kung klase talagang asawa mo, sariwa at kakaiba. Kusugurin siya. Gusto ko rin siya. Yung proyekto ng resort, ganyan ang sitwasyon ngayon. Bukas, sasama ko kay Mrs. Pang. Pupunta kami sa Star Resort para sa pag-aaral at pagsisiyasat. Pagbalik natin, itutulog pa natin ang pagpapatupan. Magaling ang ginawa ni Ali. Magkakapagtipid tayo ng gastos ng halos 20 milyon. Ipapaubaya ko sa iyo ang hinaharap ng Mingwa. Tama ba, Jiang? Oo, ma. Oo nga, ang proyektong ito ni Jiangli, maganda talaga ang pagkakagawa. Pero, mukhang buntis si Mingxi. Ha? Talaga ba? Oo, Lolo. Pa, naalala ko sinabi niyo noon. Kung sinong unang magbubuntis, siya ang magmamana ng Mingwa Group, tama? Oo! Buntis ka na? Congratulations, congratulations. Kung ganun, may 7 buwan pa at magiging tita na ako. Bilang tita, maghahanda ako na isang malaking regalo. Anong gagawin ko? Parang nararamdaman ko na alam ni Jiangli na peking buntis ako. Baka sabihin niya kay Lolo. Hindi rin buntis si Jiangli. Huwag ka matakot. Baliw ka ba? Anong kabaliwan yan, ha? Hindi mo naman talaga ko iniintindi. Nang meeting, halos tinagkit ng mga mata ko sa kanya. Hindi mo ba siya kayang bitawan? Kailan ko sinabi na hindi ko kayang bitawan siya? Araw-araw, puro away lang ang alam mo sa akin. Bakit hindi ka matutong tulad ni Jiangli na abala sa negosyo, ha? Ibig sabihin, mas magaling pa siya kasi sa akin, kaya puntahan mo siya. May mahal ka na nga, natatingin ka pa sa iba. Kasi nga lagi mo lang kwenta, wala hiya. Sige! Wala akong hiya, di lumabas ka at maghanap ng kahit sinong lalaki para magkanak ka, ha?
Akala mo ba napakabuti mong tao? Kahit isang hibla ng buhok ni Jiangli, hindi mo siya matutumbasa. Lumayas ka! Jiangli, maghintay ka lang. Ma? Hinamang boses mo. Ma, nagkukumuril akong magtis ngayon. Paano kung madiscover nila? Si Papa at si Lolo, ibibigyan ko pa niya kay Jiangli. Kapag si Jiangli nang humawak, siguradong palalayasin ako sa pamilya Jiang. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Madali lang yan. Kung hindi natin siya kaya, ipaubawi natin sa tunay niyang ina. Mahal, ngayong araw, sasama ko kay Tita Fang para ma-observe at mag-aral sa Xingqing Resort. Ikaw naman magmanda sa mga bata. Sige. Shashwan, Xiaoyu, makinig kayo sa papa niyo sa bahay ha. Bye-bye. Sige, Mommy. Mag-ingat ka ah. Sige. Lingjun, pumunta ka ba sa Xingqing Resort? Iwan mo ng mga bata sa papa mo. Ha? Anong nangyayari? Tingnan mo, ito ang harapang hardin namin. Ang disenyo ay mula sa isang kilalang maestro. Tita, mula kanina pa, may isang tang sumusunod sa atin. Nakatingin pa siya sa akin. Hinihinala ko na baka isa siyang manyag na stalker. Baka si Lingjun yan. Wala naman akong napapansin. Okay lang tita, pinapapunta ko na si assistant siya para harangin siya. Kapag nahuli, tepektusan ko siya. Para hindi na siya mangasulit. Ha? Huwag na siguro. Pumigil ka! Tatakas pa? Tingnan natin kung anong itsura ng manyak na to. Hinga ko! Hoy! Tita, ayos ka lang ba? Nadulas lang ako ng kaunti. Ayos lang ako. Ituloy na natin ang paglilibo. Baka lamang tuloy ang manyak na yun. Nagkakainis. Ang tagal lang hindi nabubuntis si Jiangli. Siguradong peking kasal lang yun. Kailangan makuha ko siya. Tita, pangayos ka lang ba? Ano nangyayari? Ano bang ginagawa mo? Pasensya na po, hindi ko talaga kayo nakita. Mrs. Fang, ayos ka lang ba? Sasanganin kita magpalit ng damit. Ma, ang galing ng plano mo. Ngayon, siguradong magugulo si Jiangli at ang proyekto ng resort. Alam mo kung sino ininsulto mo? Sobrang tanga mo talaga. Bitawa mo si Mingxi. Sino ba yung gaspag na babaeng yan? Bilisan niya at palitan kami ng damit. Tita Fang, maghintay po kayo sandali. Paparte na pang mga damit. Ang mga damit ninyo, hindi pa dumarating. Kailangan niyo pang maghintay sandali. Mrs. Jiang, paano kung makasakit ng katuwang sa proyekto? Itong Minghua Group, pinakamahalagang proyekto ito. Kung masira na nga, tapos makasakit pang katuwang, kapag kumalat pa ito, paano po tayo titingnan ng iba sa Minghua Group? Anak ka ng kabit, mukhang pinapalagay mong Minghua. Matagal na kitang binabalaan. Sa mababang pagkatao mong yan, wala kang karapatang agawan si Mingxi sa Minghua. Ma'am, nandito na po yung mga damit. Sabi ko na wala pa ang damit. Hindi ko naman sinadyang patagalin. Ano bang minamadali mo? Mrs. Fang, magpalit na po tayo ng damit. Sino ba talagang laspag ng babaeng yan? Si Jiangli, sobrang tikit sa kanya. Isa lang naman siya sa mga maliit na mataas na posisyon sa Xingning Group. Si Jiangli, parang asang ulol kapag may tao mula sa Xingning Group, laging yuyuko at mag-aalal ang mga buntot. Hindi pa ako nakakita ng gano'ng kabastusan ng babae. Kung hindi lang dahil sa iyo, hindi ko gugustuhin makipagtrabaho sa Minghua. Tita Fang, talaga humihingi ako ng paumanhin. Bakit ko humihingi ng paumanhin? Hindi mo naman kasalanan. Tara na. Mrs. Fang, gamitin niyo ang kapilang silid para magpalit. Gamitin ninyo ito. Sige. Ale, magkita tayo mamaya ha. Lalo lang ako naiinitan ng ulo. Hindi pwedeng basa na lang ito.
Shang-Shang, kanina ikaw yun? Ali, hindi ka mabuntis ng asawa mo. Ako na lang ang tutulog sa'yo. Bitawan mo ako! Jiangli, ikaw lang ang mahal ko. Wala na hanggang ngayon. Ikaw lang! Mahal, Ikaw na naman. Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Naglakas loob ka pa bumalik. Gusto mo bang mamatay? Ali, mauna ka na. Ako nang bahala dito. sige. Tapos ka na. Nasa teritoryo kita ngayon. Siguradong lagot ka. Matagal na kitang tinitiis. Ngayong wala na si Ali. Oras na para malaman mo kung sino talaga ako. Hindi ba isa ka lang namang tagahugas ng kotse? Ha? Ang isang hampas lupa ba ay pwedeng maging ganito? Ha? Sino kayo? Ha? Anong ginagawa niyo? Ibaba niyo ako! Alam niyo ba kung sino ako? Ibaba niyo ako! Bakit wala pa si Jiangli? Kailang dyan, si Shang-Shang nan ay plano mo rin. Kung galit ka kay Jiang-Shan sa pagtataksil, tapos yung pinaparusahan mo, ang paggamit ng paglilinis sa mas bata ay nagpapakita lang iyong kahinaan at duwag. Anong sabi mo? Ano Shang-Shang nan? Isang hamak na sa labas ka lang at naglalagas ng kapag kausapin ako ng ganyan? Tama na! Tama na! Shufred! Jiang Meishi! Pa, ano nangyayari? Ipinapahiya niyo ako ng todo. Si Miss Pang ay matagal ko na kaibigan at naglakas loob kayong tortuin siya ng ganito. Sino ba si Miss Pang? Siya ay mula sa Shengling Group at Pangyong Group. Dalawang malaking grupo at siyang chairwoman. Para kayong mulang hindi nakakilala ng tao. Siya pa ang ina ni Lin, ng Shenling Group. Agad kayong humingi ng tawad. Mrs. Fang, pasensya na. Hindi maganda ang aming pagtatanggap. Patawarin po niyo kami, Mrs. Fang. Hindi po talaga namin sinasadya. Ali, papatawarin mo ba sila? Hindi naman sila humingi ng tawad sa akin. Paano ko sila papatawarin? Jiangli, patawad. Ali. Ay nako. Salamat sa hirap mo sa resort. Lahat ay naaalala ang kontribusyon mo. Noon kasi, puro hindi pagkakaintindihan. Ang galing mong magpanggap, tagadiri ka. Dito kayo! Lumayas kayo! Bakit niyo kumina sa Jiangling Group? Bitawan niyo ako! Sino nabigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin sa akin ito? Ito ang Jiangling Group. Sinaulo ka ba? Ha? Nakaupo ka sa upuan ni Lin Jun. Wala kang alam sa takot. Hindi ka ba natatakot na patayin ka ni Lin Jun? Ganun ba? Ako si Lin Jun. Gusto ko ring malaman kung paano ko papatayin ang sarili ko. Kalokohan! Ikaw na mukhang hikaos. May lakas ka ng loob na magpanggap na si Boss Lin. Nag-hire ka pa ng mga extra para mukhang totoo. Magkano binayad niya sa inyo kada araw? Ha? Ipasok mo. Darating na ang totoong Boss Lin. Tingnan natin hanggang kailan ka magpapanggap. Boss Lin, ito na mga datos na pinagsabi mong kolektahin ko. Boss Lin? Siya ang presidente ng Shengling Group, si Lin Jun? Imposible to! Ikaw lang ang bulag at hindi nakakilala ng hari. Nung nakaraan, pinatawad ka ni Boss Lin. Maghintay ka na sa pagkalugi ng pamilya Shen. Boss Lin! Boss Lin! Nagkamali ako! Boss Lin! Bulag ako! Patawarin niyo ko sa kamangmangan ko! Boss Lin! Dito lahat ng ebidensya ng lihim ng bid na panunuhol ng pamilya Shen. Sabihin mo sa ama mo na sumuko na. Boss Lin! Boss Lin! Nagkamali ako, Boss Lin! Pagkukulong ang papa ko nito, Boss Lin! Nagkamali ako! Nagkamali ako! Hindi mo kami pwede itulak sa walang daan na papabalikan! Boss Lin! Nung ikaw at si Jiang Meishi ay sabay na nangapi sa asawa ko. Dalin mo siya at ang mga dokumento sa impila ng pulis. Opo! Boss Lin! Boss Lin, nagkamali ako! Naman! Boss Lin! Kapag natanggal na itong salot na si Shen Qingnan, makakapagpahinga na numaayos si Ali. Uuwi na ako para samahan ng asawa ko. Magpursige ka. Maghanap ka ng maayos na karelasyon, ha? Ano? Dahil may asawa ka, astig ka na? Astig ka nga eh. Nako, tapos ng buwan ang dalaw niya. Pupuntahan ko muna si Xiaoyu at Xiaoshuan.
Mahal, huwag ka munang umalis. Tayo muna maglaro ng laro para sa mag-asawa. Para mas tumibi ang samahan natin. Anong laro? Halika. Raffle game. May mga papel dito na maraming pagpipilian. Halimbawa, maghuhugas ng pinggan na 1 linggo, magluluto ng 1 linggo, magwawalis ng 1 linggo, iyakap at halik, at kung ano-ano pang mga kalokohan. Kung anong mabunot, yun ang gagawin. Tatawagin ko muna sina Xiaoyu at Xiaoshuan para sumali. Ay! Tulog na sila Xiaoyu at Xiaoshuan. Ngayong gabi, tayong dalawa lang maglalaro. Sa susunod, isasama na natin sila. Sige, maglaro na tayo. Basta wag lang ako maghugas ng plato. Ayos lang. Matulog ka sa amang mahal? Ikaw? Nako, 1 card lang yan, pero ikaw pang nakakakuha. Anong klaseng swerte yan? Siguro tadhana na ito. Kukuha pa ako ng isa. Akala ko ba isa lang ang meron? Ay, paano nangyari ito? Ay, Hindi kaya puro ganito ang laman, hindi ba? ay nako, nakakainis ka talaga. Ayoko na nga, ikaw na lang sumama kina Shoshu at Shoshuan sa pagtulog. Anong ginagawa mo? Ano sa tingin mong gusto kong gawin? Gusto mo pala ng ganito? Daddy, Mommy, nanaginip ako ng higanting halimaw. Natakot ako. Huwag ka na matakot. Ihahatid ka na ni Daddy pabalik para matulog. Pwede ba? Tara. Mr. Lin, ito ang imbitasyon para sa brand partnership at investment fair ng Mingwa Group. Ipapadala pa rin ba natin kay Mrs. Pang para pumunta? Hindi na. Ikaw na lang ang pumunta. Isama mo na rin ako para na rin mabisita kong asawa ko. Oh, mismo ng asawa mo ah. Kaya talaga, sobrang sweet sa pag-ibig. Oo, na-miss ko. Ang asawa ko, ay talagang cute. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa pulong natin ngayong araw. At kasalukuyan nagsisilbing Executive President, Zhang Li. Mga ginang at ginoo, maligayang pagdating sa aming pulong. Magandang presidente ng Mingwa, hindi ba? Maganda at may kakayahan. Sayang nga lang, may asawa na. Wala nang pagkakataon. Si Zhang Li, ang kasalukuyang presidente ng Mingwa Group. Zhang Li, hindi ko kayang maging ikaw tagapagmana ng Mingwa Group. Mr. Lin, tingnan nyo. Kayo'y presidente at si Zhang Li ay presidente rin. Kayong dalawa ay parang itinadhana. Kung ganon, galit siya sa mga mayayaman. Bakit nga ba siya galit sa mga mayayaman? Jiang Mingxi. Kayo na naman, anong ginagawa niyo rito? Si Zhang Li ang totoong presidente ng Mingwa Group. Ano ba talagang relasyon ninyo? Hoy, ikaw. Akala mo ba yayaman ka na? Dahil nakahanap ka ng mayamang babae? Jiang Mingxi, alam mo ba kung sino kinakausap mo? Ito kasi ay ang... Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayon natukasan mo na, sasabihin ko na sa'yo. Ako, as si Zhang Li, ay parang kandidato para magmana ng Mingwa Group. Kung sino sa amin ang unang magkaanak, siya ang magmamana ng Mingwa Group. Akala mo ba, mahal ka niya talaga? Ikaw, ay wala lang, kundi isang gamit para mukha lang si Zhang Li. Anong minamadali mo? Pag nagpakasal,
dapat magkaanak na. Bundes na si Jiang Mengxing. Wala na akong pagkakataon. Kung pwede lang sana ngayon. Paalam gamit na tao. Ganun pala. Ano kayong masaraplutuin para sa asawa ko at sa mga anak ko? Miss Jiang, ang asawa mo. Mahal. Mahal? Anong ibig sabihin nito? Ikaw palang presidente ng Minghua Group. Alam mo na pala lahat. Mahal, pakinggan mo munang paliwanag ko. Hindi mo na kailangan magpaliwanag. Ibig sabihin, ginamit mo lang ako para magkaanak. Sobrang nakakadismaya ka. Hindi yan totoo, mahal. Huwag mo ko tawaging mahal. Mommy! Xiaoyu! Xiaoshuan! Miss Jiang, ito. Daddy, Mommy, magdikit kayo ng heart sign. Sobrang sikip. Sumakit tuloy ang paa ko. Hahaplusin ko para mawala. Ang bait-bait niya. Bakit ko nag-contratution siya ng ganoon? Ako pala isang gamit lang para magkaanak. Wala bang puso si Jiang Li? Ang tanga-tanga niya. Daddy, nagustuhan ka ni Mommy. Matangkad ka at gwapo. At maganda ang jeans mo. Naaakit si Mommy sa isang tulad mo. Ano bang masama doon? Ang babaw. Hindi ko siya nagustuhan dahil sa itsura. Ano pala ang gusto mo kay Mommy, Daddy? Siyempre lahat. Daddy, ang gusto lang ni Mommy ay magkaanak ng katulad naming dalawa na kasing cute at masunuring baby. May mali ba doon? Kayo lang ang gusto niya. Hindi naman ako. Seloso si Daddy. Nagsiselos pa sa amin. Mahal ko, pasensya na. Nasaan ka? Pwede ba tayong magkita? Si Mommy ba magpapalambing kay Daddy? Daddy, gusto kong pumunta sa resort. Dalhin mo na kami doon. Total, wala rin naman akong gana magtrabaho. Tara. Halika. Tara na. Hindi ko na kailangan ng buhat. Malaki na ako. Eh di sumunod ka na lang. Mommy, pupunta kami sa resort. Bilisan mo. Mommy, pupunta kami sa resort. Bilisan mo. Talaga napakabait ang mga baby ko. President Jiang, may meeting po tayo mamaya. I-cancel lahat ng meeting. Ha? Pero marami pong meeting ngayon. May isa pa rin posibleng mawala. Kontrata nagkakalaga. Mas nalaga ang asawa ko kaysa sa meeting. Ha? Hoy! Ako kasi... Ha? Umayos ako nagtatrabaho. Pero kailangan ko pang tiisin ang kasyutan ninyo. Magtrabaho ka na. Mahal! Mommy! Kayong dalawa talaga. Hawakan niyo yung kamay ko. Mahal, pasensya na. Pero hindi talaga kita tinuturo na parang gamit lang. Pwede mo ba kong bigyan ng isa pang pagkakataon? Huwag mo kong tawaging mahal. Anong itatawag ko sa'yo? Honey? Sweetheart? Kuya? Sakto ang dating mo. Hindi ito ang gusto kong klase na kasal. Maghiwalay na tayo. Hiwalay? Hindi pwede. Dajon, gusto kita. Niloko mo na ako dati. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Ako. Aalis na ako. Sandali lang. Ganito, ipaubaya natin sa kapalaran kung ang dahong ito, ang huling piraso, ay nangungulugan kung maghiwalay ba tayo o hindi. Seryoso ka ba? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay?
Teka, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Maghiwalay? Hindi maghiwalay? Kita mo? Mismang kapalaran nagsasabing hindi tayo maghiwalay. Isip bata ka talaga. Hindi ako susuko sa pagsalba ng kasal natin. Hayaan mo munang pag-isipan ko yan. Tara. Yes! Daddy, hindi pa alam ni Mommy na ikaw presidente ng Shining Group. Niloloko mo rin pala siya. Miss Jan, may auction ngayong gabi. Tulungan mo kung ayusin ito. Itong pares ng singsing, sinasabing gawin ito noong 19 ng siglo, huling obra ng isang maestro. Ang magkakakuha nito ay mamumuhay ng mga kasama hanggang pagtanda. Miss Jan, nagkabati na ba kayo? Gagamitin mo bang singsing para suyuin siya? Magkakabati na kami agad. Susunod na item, pusong walang hanggan ng pag-ibig. Panimulang presyo, 6 na milyon. Bibiling ko ang singsing na ito. Simbolo ito ng habang buhay na pagsasama. Sana mapatawad niya ako. Walang milyon! Bakit parang pamilyang boses na yun? 10 milyon! May nakikipag-agawan. 12 milyon! 15 milyon! Nakikipagkompetensya ka pa sa akin. 30 milyon! Sira ulo ka ba? Hindi naman talaga nagkakalaga ng 30 milyon ang singsing na yan. Sino ba nagpatuloy nagtataas ng bid? 3 milyon at 500,000! 50 milyon! Pinabati ko ang ginoong ito, nakakakuha ng puso na walang hanggang pag-ibig. Gusto kong makita kung sinong tangang patuloy nakikipag-agawan sa akin. Dajun? Bakit siya nandito? Mr. Lin, dumating na po ang singsing na inyong napanalunan. Tsak na magugustuhan to ng asawa mo, Mr. Lin. Si Mrs. Fang, nais kayo makausap tungkol sa pagtatag ng sangay ng Xiangling Group sa ibang bansa. Sige, bumalik na tayo sa kumpanya. Dajun? So, siya pa rin chairman ng Xiangling Group. Ang tagal na, niloloko niya lang pala ako. Bakit niya ako niloloko? Balak mo bang manatili ng ganito? Parang asong gala hanggang sa buong buhay mo? Sinabi ko nang lumayas ka! Hindi mo pa ako naiintindihan? Huwag ka nang pumunta dito para pagtawanan ako! Lumayas ka! Pag-isipan mo mabuti, sino ba nagpalagay sa ng ganang kalagayan? Hindi ako, si Zhang Li! Huwag mong banggitin ang pangalan ng babae yan! Xiang Xingnan, may pagkakataon ka pang bumangon. Depende lang kung anong gusto mo. Ali! Xiang Xingnan, anong ginagawa mo dito? May gusto kong sabihin sa'yo. Ayaw kitang makausap, umalis ka. Huwag mo harangin ang sasakyan ko. Kung hindi, Ayaw mo bang malaman kung nasa ng dalawang anak mo noon? Anong sinabi mo? 5 taon nang nakalipas, hindi pa patay ang dalawang anak mo noon. Alam mo ba kung nasan sila? Paano mo nalaman kung nasaan dalawang anak ko? Pasensya na, Ali. Noon, ako naglagay ng ngabot sa'yo. Matagal na tayong nagkasintahan noon, pero ayaw mo ko lapitan, kaya nagpadala ako ng tukso at... Imposible. Hindi pwede ikaw ang taong kasama ko nung gabing yun. Ako nga, Ali. Ako nagpautos kay Jiang Mingxi na nakawin ng mga bata at dalhin sa akin. Niloko kitang patay na sila. Hindi ako naniniwala. Dalhin mo ko sa mga bata. Sige. Sumakay ka. Ali, alam ko na dati, marami akong nagawang mali, pero inisente mga bata. Ang tanging hiling nila ngayon ay sana tayong buong pamilya ay muling magkasama. Imposible. Hindi ako nagtitiwala sa'yo. Gusto ko magpa-DNA test. Kundi sa institusyong kilala ko, gamit ang doktor na kilala ko. Sige, basta't makampante ka. Kahit anong gusto mo. Magkita tayo. May gusto kong sabihin sa'yo. Anong nangyari? Bakit hindi ka sumasagot, Jiang Li? Hindi ba't gusto mong ayusin ang kasal natin? Sagutin mo ang tawag ko. Kung sila talagang mga anak ko,
Paano na po at si Linjun? At sina Xiaoyu at Xiaoshuan? Anong gagawin namin? Miss Zhang, ito ay pinaabot ni Dr. Shen sa inyo. Tutungang mga anak ko sila. Kumusta ng mga bata? Ano ba talagang sakit nila? Bilis naman sabihin sa akin. Ali, kumalma ka lang. Kalahating oras lang bawat araw sa oras ng pagdalaw. Bukas, ipapadalo ko lahat sa iyo. Pero ang pinakamahalaga ngayon ay dapat mag-divorce ka muna. Hindi ko pwedeng mapakasal sa'yo. Gusto ng mga bata magkasamang pamilya. Isipin mo naman ang para sa kanila. Kahit hindi ka magpakasal sa akin, dapat hiwalayan mo muna siya. Pag-iisipan ko muna. Ali? Kung hindi dahil sa maingat mong pag-iisip na pinunan mo ang ipalit ang sample ng bata sa tunay na ina, siguradong si Jiangli hindi basta-bastang maniniwala. Pero ayaw na Jiangli na magpakasal sa'yo. Huwag kang mag-alala. Yung dalawang bata ay may sakit sa puso. Siguradong makikipaghiwalay siya. Jiangli? Anong Linjun, President Lin. Ikaw pala may hawak ng Xingming Group. Jiangli, pakinggan mo Maghiwalay na tayo. Ano? Sabi ko maghiwalay na tayo. Ang tagal mo na akong niloloko. Anong tinatago mo? Takot ka bang pera mong layon ko? Dahil lang dyan gusto mo makipaghiwalay? Oo. Ang layunin mo ba sa pagpapakasal sa akin ay malinis? Sakto lang. Dahil simula pa lang, hindi na tayo naging tapat sa isa't isa. Ang kasal natin mismo ay nagsimula sa kasinungalingan. Dapat itong tapusin agad. Maghiwalay na tayo. Hindi ba't sinabi mo mahal mo ako? Hindi. Niloko lang kita. Sige. Maghiwalay na lang tayo. Mr. Lin, imbestigahan mo nga kung sino kinakausap ni Jiangli kamakailan. Anong nangyari? Hindi siya basta-basta aalis nang walang dahilan. Ali, lumabas ka't mag-usap tayo. Sige. Bakit mo pinapapunta si Mama dito? Ali, sa totoo lang, si Mama, matagal ang alam ang mga bagay na ito. Hindi naman ito ganun kakomplikado. Ikaw, mag-divorce ka na lang. At magpakasal kay Xiangnan. Pwede rin ang kasal, pero palabas lang ito. Kailangan may prayer na bago ang kasal. At kapag umaling ng mga bata, mag-divorce agad. Ali, ang ganitong kasal ay walang katapatan. Mapapansin ito ng mga bata. Gusto mo ba talagang mabuhay sa ganitong kasinungalingan? Tama nga. Magkakapapahinga pa ba ang mga bata ng maayos? Hindi ko sinasabi para saktan ka. Isa ka ring ina. Bakit ka makasarili? Sinasabi ko sa'yo, ang bagay na to ngayon, ako ang magpapasya. Hindi pwedeng pirmahan ang kasunduan. Magpakasal ng maayos. Sino ba talagang tunay na ina dito? Ginagawa ko naman to para sa'yo. Sinasabi ko sa'yo, parang wala ka sa tamang pag-iisip. Pabayaan mo sarili mong anak para talagang dalawang anak mong sa labas. Sumasobra ka na! Akala mo bang apelidong Lin ay talaga nagmamahal sa'yo? Gusto ka lang pagkasalan? Gusto kayong paglaruan? Sa tingin ko ngayon, wala nang sesi ang pag-uusap. Xiangnan, kung ayaw mo ayos ito ng maayos, magkita na tayo sa korte. Teka! Eka lang! Mahal? Alam mo pa pala na asawa mo ako? Hindi. Kasi malapit na tayo maghiwalay. Kung may problema ka, bakit hindi ka lumapit sa akin? Pwede naman natin itong lutasin na magkasama. Ikaw na naman! Mukhang kahit nakulong na ang papa mo, hindi ka pa rin natututo. Ano bang tingin mo sa sarili mo? Kami ni Jiangli ay nagkaroon ng unayang pisikal noon. At saka, nagkaroon pa kami ng dalawang anak. Binibigyan na kita ng muka. Sino si Xiangnan?
nakipagsabuatan ka sa nurse at gumawa ka ng peking ebidensya. Nagresulta ng medical malpractice. Ayon sa batas kriminal, makaharap ka ng 3 taon hanggang sa 7 taon na pagkakakulong. Peke ang DNA test? Peke ang DNA test? Nasaan ang 2 kong anak? Buhay pa ba sila? Puslin! Jiangli! Hindi ako nauulitin! Nadala lang ako kasi init ang ulo! Puslin! Pakawalan mo na ako! Salamat sa mga pulis. Dalhin nyo na siya. Salamat. Ali! Nagkamali ako! Nakulong na ang papa ko! Ayoko makulit-ulit! Walang kwenta! Sana kayong buong pamilya mabulok sa kulungan! Paano mo nalaman na peke ang DNA test? Huwag mong maliitin ang koneksyon ng kapangyarihan ng Shengling Group. Natagpuan namin ang tunay na ina ng mga bata. Siya ang nurse na nagabot sa'yo ng report. Nangako si Sheng Shengnan na sasagutin ang lahat ng gastusin sa gamutan ng bata para gumawa ng peke. Katapusan ko na. Nako, to si Ling Jun. Paano kung mabubuhay ang nangyari noon? Wala na. Yari na ako. Salamat sa iyo, mahal. Oo nga pala. Hindi mo pa siya nakikilala. Ito ang mama ko. Ma. Hindi pa ako nakabisita sa inyo noon. Pasensya na po. Pagkukulang ko yun. Sana'y maging masaya kayo habang buhay. May asikasuhin pa ako. Paalam. Ang mama mo, parang hindi ganun masaya sa akin. Basta ako, masaya ko para sa atin. Mahal ko. Ayaw kong bitaw mo pang kamay ko. Alam mo ba kung gaano kita kamiss? Sandali lang. Saan mo nakuha ang kwintas na ito? Nung nakarang araw, nakabili ako ng 2 piraso sa ₱9. Ikaw si Mr. Lin? Ibig sabihin, totoong kwintas na ito, nag-iisa lang to sa buong bansa? Oo. Bakit mo pa sinisira ang magandang atmosphere? Yung 5 taon na nakalipas, ikaw pala yun? Ano? Buntis na ako! Sa wakas, magdadalang taon na ako! Mukhang masabi pa rin si Sheng Shengnan. Akin ang Mingwa Group! Lahat ay akin na! Lolo, pa, ma, kamakailan lang, nagpa-pregnancy check ako sa ospital. Sabi ng doktor, malusog ang baby ko sa loob ng tiyan ko. Malapit na itong mapunta sa akin. Nako, Mingxi, ang galing! Halika, umupo ka. Ako, malapit ko nang mahawakan ang great-grandchild ko. Jiangli, talagang buntis na ako. Ano pa bang kalabanan mo sa akin? Jiangli, ano bang nangyayari dito? Lolo, pa, Ginang Jiang, formal ko kayo ipapakilala. Ito ang aking kambal na anak, at ito ang aking asawa. Jiangli, huwag gusto mo makinabang sa Mingwa Group ng sobra. 2 pasin ang dinadala mo sa pamilyang Jiang. Nakakahiya ka. Nakakahiya ka! Nagtatrabaho ka bilang madrasta sa labas! Lolo, ito ang paternity test para kay kina Xiaoyu at Xiao Shuwan, gawa sa Tatler na hospital. Pinapakita nito na sila Xiaoyu at Xiao Shuwan ay ang tunay kong anak na ipinanganak 5 taon na nakaraan. Hindi tulad ng ibang tao. Yung si Sheng Shengnan na nagpeke ng paternity test, na-aresto na at nagkakakulong. Hindi ko pinapalagpasan kayong illegal na bagay. Si Sheng Shengnan ay nagkakulong na? Bakit hindi ko alam? Paano magiging bilanggo sa res ang ama ng anak ko? Magandang araw, Lolo Zeng. Kain ka ng candy? Sige. Salamat. Magandang araw, Lolo Zeng. Itong shins na ito, para sa'yo. Asik na tayo sa pamilya. Tignan ko. Wow, ang ganda! Ang saya ni Lolo. Ako,
Ganito pala kabilis magkaroon ng mga apo. Ako nga'y bagong buntis pa lang, ang babaeng to ay nagdala agad ng kambal na bata. Panalo na sa simula. Parang sumakay sa racket, maaabutan lang ako. Kahit sino pa yan, akala mo'y magiging tagapagmana ng Minghua Group. Kano ba kakapal ang mukha mo? Tama! Talagang wala hiya. Pobre na car washer pa, nagdala pa ng mga bata, tapos gusto pa magmana sa Minghua Group. Mukhang nagsusuka na sa pagiging mayaman. Mga kasama, pamilyar kayo sa pangalan ko. Ako ang chairman ng Chengling Group, Len Jun. Hindi totoo yan! Akala kung sino ka? Chairman ng Chengling Group? Balak mo kami lukuhin? Lolo, isang piraso lang ng business card, chairman ha? Ha? Sinong niloloko mo? Lolo Jiang, magkaibigan kayo ni Madam Fang Minhua. Dapat nga, kami ni Jiang Li ay dumalaw ng maaga. Patawad sa pagkukulang na ito. Sino ba si Minhua? Si Minghua ang chairman ng Chengling Group at Fangyu Group. Dalawang malalaking grupo na nakita na kita nung bata ka pa. Ngayon ang laki mo na. Seryoso pala to? Ito ang 5 villa sa Zhengyi at mga titulo ng ari-arian ng inyong grupo. Ito ay kaunting pasasalamat. Sana'y tanggapin nyo. Ang opisina ng grupo namin na inuupahan ay pag-aari rin nila? Napakahusay. Tignan mo, ama, ang mabuti kong manugang. Talagang mahusay. Halina, halina. Lingjon, iintindahan ko ang iyong hangarin. Tinanggap ko na kayo dahil binigyan niyo ako ng mga apo. Sapat na ito. Buwiin niyo na lang ang mga ari-arian. Basta't alagaan mo lang si Jiangli. Jiangli, kinamumuhian kita. Bakit asawa ang chairman ng Chengling Group? Bakit ang ama ng anak ko ay isang bilanggo sa rehas? Bakit? Totoo kang buntis? Tanggapin mo ng pagkatalo mo. Talo ay talo. Paano ka pwedeng maging ganito? Wala ka ng karapatang magmana. Ayoko na sa bata! Hoy, baliw ka ba? Ang bata ay walang kasalanan. Mingsi, type ang blood type namin ng papa mo. Paano ka naging AB type? Si Mingxi ay AB type. Si Qingchan ay AB din. Ako ay O-type. Sigurado ko nagkamali ang ospital. Paano magkakamali ang ospital? Jiangli, anong blood type mo? Nako, lagot na ako. Ako din. Kayo ni Qingchan ay nanganak sa parehong araw. Baka napagpalit nila ang mga bata. Wala pong pagkakamali. Pa. Ako ang tunay ninyong anak. Hindi niyo ko pwedeng iwan. Madam, maalam at mabait. Si Chicha naman nag-aasikaso sa bahay para makapag-relax ako. Madam Jiang, si Shen Shengnan ay pinaplano mo rin, hindi ba? Kung galit ka kay Jiang Chan dahil sa pagtataksi, tapos siyang ayusin mo, maglaro ng intriga sa mga nakababatang henerasyon, ay patunay lang na mahina at takot. Anong sabi mo? Ano Shen Shengnan? Anak mo sa labas? Paano ka nakakapagsalita sa akin ng ganito? Hindi ako naniniwala. Magpatuloy lang kayo. Magpanggap bilang magulang ni Jiang Wenxie. Ayoko sa mga magulang na katulad ninyo. Jiangli, mapadiin na i-test tayo. Pag lumabas na ang resulta, pag-usapan natin. Ayoko magsisi ka sa huli. Sino yan? Ali, pwede ba tayong mag-usap? Gusto kong makita ka. Pero hindi rin ako pwedeng walang dalang regalo. Kaya nagdala ko ng mga bagay. Tingnan mo. Ito ay isang gintong pulseras. Ito naman ay isang esmeralda. Ito ay isang ruby. At mayroon pa, Ginang Jiang. Ang gusto ko ay hindi mga ito. Alam ko, hindi ka kailanman nagkulang nito. Pero, ano bang maibibigay ko para makabawi sa'yo? Pasensya na, Ali. Pasensya na talaga. Hindi ko talaga alam na nasaktan kita ng ganito.
Pinahamak kita sa ilalim ng aking mga mata. Nagtitiis ka ng tagal. Patawad. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Handa akong gamitin ang titirang buhay ko para makabawi sa'yo. Pwede mo ba akong subukan tanggapin na maging ina mo? Malapit ang aking kasal. Kung may oras ka, pwede kang sumama sa akin mamili ng gown. Ang anak ko ay siguradong pinakamagandang babaeng ikakasal. Okay na po, okay na. Wow! Maganda bang suot ko? Ba't gaya ekspresyon ninyo? Kasi, kahit anong isuot ni Mami, ang ganda pa rin. Tama, pati si Daddy sumasang-ayon. Tama. High five. Yay! Mr. Lin, oras mo na rin subukan ang suot mo. Sige. Ito, kung higpitan ng baywang, mas gaganda. Huwag ka na pong umiyak. Shen, pinalayas na sa bahay. Nahuli na rin si Shang nan. Pero, pakiramdam ko, pasensya na talaga. Sa mga nagdaang taon, hindi mo naman ako sinaktan. Pareho tayo naging biktima. At saka, masaya ng buhay ko ngayon. Hindi ba, Xiaoyu, Xiaoxuan? Opo. Huwag kang iiyak, Lola. Halina kayo. Subukan natin ang mga damit pang kasal. Kinang Jiang, si Ginoong Lin, ay nakapagpalit na rin ng damit pang kasal. Nawawa ko. Ang gwapo. Pero, mukhang may kulang pa. Anong kulang? Ito ang kulang.